Mapagpalang umaga po sa ating purihin po natin na ating Panginoon dahil tayo kanyang iningatan at dahilan upang tayo ay nandito upang magsamba at magpuri sa Kanya. At tayo pasalamat sa Kanya dahil sa Kanyang mga biyaya sa atin. Lalo-lalo sa bagong lugar ng ating pagsamba sa Kanya. Bagamat hindi sa lugar kundi tayo mismo ang iglesia. Muli, purihin natin ang ating Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakinggan ng salita. Sa Diyos ang kapulihan at kaluwalhatian, tumayo po tayong lahat para po sa ating call to worship ay ating prayer. Buksan natin ating mga Biblia sa awit 115 or Psalms 115. At ito pong sinasabi. Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory for the sake of your steadfast love and your faithfulness. Why should the nations say, where is their God? Our God is in the heavens, he does all that he pleases. Their idols are silver and gold, the work of human hands. They have mouths but do not speak, eyes but do not see. They have ears but do not hear, noses but do not smell. They have hands but do not feel, feet but do not walk, and they do not make a sound in their coat. Those who make them become like them, so do all who trust in them. O Israel, trust in the Lord. He is their help and their shield. O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and their shield. You who fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. The Lord has remembered us, He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord, both the small and the great. May the Lord give you increase, you and your children. May you bless by the Lord, who made heaven and earth. The heavens are the Lord's heavens, but the earth He has given to the children of man. The dead do not praise the Lord, nor do any who go down into silence. But we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Muli aming Diyos ang nakapangyarihan sa lahat. Na siyang may likha sa amin at sa bangis at lalaman. Salamat Panginoon dahil iniligtas ko kami Panginoon. Gusto kami mula sa aming kasalanan, sa aming pagsalang-salang. Na umpisa, ikaw ang aming papurihan, Panginoon, ay mas pinitili namin na purihin ang aming mga gawa, ang aming mga sarili. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming mga kasalanan sa iyo, kayo inyong pinatawad na walang sala at itinuring na matuwid. Dahil sa inyong biyaya, sa inyong awa, sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Nabinigay niyong kaisa sa iyong anak na si Kristo Jesus, na siyang nagbayad ng aming mga kasalanan, na siyang nagpapako sa krus at namatay, at muling inyong binuhay upang matalo ang kasalanan. At bigyan katuwiran kami sa inyong harapan. Salamat po. Dalangin namin, Panginoon, sa araw na ito, na tanging ikaw lamang aming papapurihan at pasasalamatan. Ang mga puso't isipan ay tanging nakatuon lamang sa iyo at hindi sa amin. Sa mga bagay na maayong kadlag sa amin sa pagsamba sa araw. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa akin. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa kami sa pangalan ni Jesus na aming Diyos sa kapagligtas. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating community singing. Inaanyayahan ko po ang lahat upang maawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa pangunguna po yan ng music team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon.
morning po sa ating lahat. Psalm 115 verses 1 says, "Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory, for the sake of your steadfast love and your faithfulness." Walang ibang karapat-dapat sa kaluwalhatian, walang ibang karapat-dapat sa pagsamba. Ang Diyos ay walang hangganang dakila. Walang mas mapagmahal, kahanga-hanga at karapat-dapat purihin. Ang Panginoong Diyos lamang ang karapat-dapat na sambahin at luwalhatiin, sapagkat malinaw niyang pinahayag ang kanyang kaluwalhatian sa atin. Nakita natin ito na ibigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tagumpay siya laban sa ating mga kasalanan at kamatayan. At tayo napawalang sala sa pamamagitan ng kanyang buhay at ibinilang na matuwid sa harapan ng Diyos. Tulad ng sabihin ng Diyos sa pasimula, mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya rin nagbigay liwanag sa ating mga isip upang makilala natin ang kadakilaan niya na nahahayag sa mukha ni Jesucristo. Wala tayong maaaring ipagmalaki sa Kanya sapagkat ang kagandahang loob ay katapatan ng ating Diyos ay walang katumbas. Kaya mga kapatid, awitan natin ang ating Diyos ng walang hanggang pasasalamat sapagkat siya lamang ang Diyos na tagapagligtas. Let's sing, O Church. Church, rise and put your armor on. In the blood of Christ our God, for now we can say that they are strong in the strength that God has given.
sing holy, forever holy God. Come and worship the Holy God. Come and behold the one and behold, cry out, sing holy, forever holy God. Come and worship the Holy God. Come and worship the Holy God. Kapag natin ang Panginoon. Good morning po. Ngayon naman po ay tatapos tayo sa ating pananalangin. May mga natanggap po tayo doon sa ating chat at nais ko pong malaman kung may mga additional prayer requests pa tayo or thanksgiving. Wala. Sige po. Wala. Tayo manalangin. Bigyan po natin ang ating mga mata at tutulog po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Loving Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa pagpapang araw na pinito mo sa amin. Indeed, this is a new day, Panginoon, for PPM. We thank you, dear Lord, that you have once again gathered us together in this new place, in this new location. Salamat, Panginoon, sa mga preparations and strength that you have given us and the resources needed para makalipat. Salamat din, Panginoon, sa for your faithfulness sa bawat isa, for your provisions that have led us here. We thank you, dear Lord, that through your work, we are able, Panginoon, we are able, dear Lord, to worship you and serve one another. Today, dear Lord, as we come to you as one family and one body in Christ, we praise you for who you are and for what you have done. So, dear Lord, first and foremost, remember our country, the Philippines, at ang aming mga leaders. We pray, dear Lord, that you would grant them wisdom so that they will discharge their duties with faithfulness and integrity. We pray, Panginoon, that you would grant them wisdom also, especially sa mga decisions that they need to make. Naintindihan mo namin, Panginoon, that it is not easy na manguna, Panginoon, sa isang bansa, especially sa people like us. While we may not agree, Panginoon, on every decision that our leaders make, nevertheless, Panginoon, we understand that they are not only servants of the people, but first and foremost, they are your servants. They are your ministers whom you have placed in positions of authority to protect the welfare of the people. So we pray, Panginoon, that they would be able to lead us through this crisis that the world is facing. We pray that you would enable them to continue in the calling that you have given them, whether they be appointed or elected. We pray against corruption, we pray against abuse of authority. So we ask, dear Lord, that you would, as our brothers and sisters in government, continue to teach the principles of your word. We pray that this would be seen also, Panginoon, in the way that they conduct their everyday business at saka mga transactions nila. And then, dear Lord, we are thankful. We praise you because you are on your throne. And above all rulers, above all thrones and powers, dear Lord, there is one who sits on this throne, and that is you.
You are the reason, dear Lord, that we find satisfaction in our everyday lives. You are the reason, dear Lord, that we can sleep soundly at night, knowing that you are sovereign above all. So, dear Lord, we also come to you with thanksgiving for all that you have done, Panginoon, through your Son. And so, we thank you that because of His Word, that gathers us, that gives us new life. We are here today, Panginoon, gathering as one family, proclaiming the gospel of Jesus Christ, our Son. We pray, dear Lord, that we will remain faithful in the calling that you have given us. That just as you have commanded, Panginoon, ang inyong mga alagad to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and to teach them all that you have commanded them to do. So we pray, dear Lord, that we would be faithful also to this calling, while holding on to the promise that you would be with us even unto the end of the age. Grant, dear Lord, as well that we would point one another to you as we remain faithful to your word. We are thankful, Panginoon, for the new families that you have given us. We thank you, dear Lord, for the children. They who are blessings, Panginoon, and bundles of joy sa bawat parent. We pray, dear Lord, that as a church we would equip one another in rearing them, dear Lord, in the knowledge of Jesus Christ, in His saving knowledge. And at the same time, we pray, dear Lord, that we would not only remain as physical providers, but we would also understand what it means to be spiritual providers of every household, dear Lord, that you have entrusted under our care. Grant, dear Lord, that we as your church would also be faithful in equipping one another, pointing one another to you. Today, dear Lord, we also come to you with our personal requests at mga concerns namin. We pray for those, dear Lord, na may sakit and who could not be here today. For those of us na may allergies, for those of us who are sick, we ask, dear Lord, for your healing hands to be upon them, that they will be well. We also pray, dear Lord, for those of us na may mga commitments and transactions this coming week. We pray for wisdom. We pray, dear Lord, that you would place in their hearts as well you would remember your goodness toward us, so that as we also conduct our businesses, we would show compassion and goodness to others also. We pray, dear Lord, also for John sa kanyang pag-apply this coming Tuesday. We pray that you would help him to understand your calling sa kanya. As he applies, dear Lord, we pray that you would grant him the wisdom needed para sagutin yung mga questions that is required of him. And in applying, we pray, dear Lord, that you would understand the purpose for which you have given him. Salamat, Panginoon, that through these jobs and responsibilities, we are able to provide sa mga families namin, and we are able to enjoy the work of our hands. In doing so, dear Lord, we pray that we would look into the heavens and praise you, and remember that it is you who provides us with all the joy in our hearts, that it is you who provides us with happiness and contentment, that it is you who provides for all our physical provisions. That just as you have provided us first sa aming mga families, you have also provided, dear Lord, for your church. And so in the end, dear Lord, in these things we pray that we would also serve one another. With the gifts that you have given us, we pray, dear Lord, that this would encourage one another, this would strengthen one another.
as we minister week after week after week. And in the end, dear Lord, in this exchange of gifts, may you be glorified. And so we thank you, dear Lord, that through this ministry, we are able to bear one another's burdens in the ministry of prayer. And so we approach, dear Lord, we approach you today to also listen to you, to learn from you. Grant, dear Lord, wisdom and understanding. Grant, dear Lord, ears that would hear your call and eyes that would see your majesty and glory. And so in doing, we pray, dear Lord, that as you speak to us, may you change us and we will be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. All of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Matthew chapter 7 verses 15 to 20. Sa pangunguna po yan ng aking kapatid na si Jonas Fairbanks. Tumayo po tayong lahat bilang pag-aaral sa salita ng Diyos. Good morning po sa ating lahat. Matthew 7 verse 15 to 20 says, "Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from the thorn bushes, or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus you will recognize them by their fruit." Ito pong salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Muli, ang salita po ng Diyos ay katotohanan. At ito'y kanyang kinasihan. Natuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay ng isang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ang ating pastor, si Pastor Ray mag-transfer ng salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Matthew 7 verses 15 to 20. Nawa ang Banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita. Ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Good morning po. Medyo naninibago pa rin po tayo. Siyempre, iba yung lugar. Tutuloy lang po natin ang ating pag-aaral sa series ng Matthew chapter 7. This time naman po, nasa verses 15 to 20 na tayo. Hayaan nyo naman kung basahin ko po muli ang ating passage. This time naman po sa Tagalog. Matthew chapter 7 verses 15 to 20. At ganito po ang sinasabi. Matthew 7 verses 15 to 20. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan.
Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabubuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. So mga kapatid, kapag bumibili po tayo ng mga gulay at mga prutas sa talipapa o namimili sa ating suki, sa pinakamalapit na grocery, may ginagawa po tayo, di ba? Bago tayo umalis sa doon sa binilhan natin ng gulay at prutas. Diba? Binibilang natin yung sukle. Meron ba dito hindi nagbibilang ng sukle? Tanggap lang ng tanggap. So binibilang natin yung sukle. Bakit? Para alam natin kung ano yung sinukli sa atin, kung tama ba o hindi. Nire-review natin ang resibo kung meron man. Diba? Para ma-check natin kung tama yung punch in at kung tama yung pagkakalagay doon, pag-a-account ng mga bagay na binili natin. And of course, tinitignan natin one last time kung ang mga prutas o gulay na nilagay sa plastic bag ay yung ating pinili. Hindi ka naman pwedeng sasabihin mo lang, ayan, gusto ko, tapos okay na, aalis na ako. Diba? Tinitignan natin kung yun nga yung pinili natin. Bakit natin ginagawa yun? Gusto natin ma-assure na walang nahalong bulok doon sa pinili natin. Ayaw natin kasi anong use kapag bumili tayo, hindi natin na-check, tapos pag uwi natin, may bulok. Diba? Anong pakiramdam natin? Parang na-scam tayo, diba? Parang scam. At ayaw natin yun. Laganap po sa mundo natin ngayon ang mga nangangaral ukol sa Biblia. At ang dami rin nagsasabi na totoo daw ang kanilang sinasabi. Ngunit lahat ba sa kanila ay nagsasabi ng totoo? Oo, marami sa kanila nagsasabi ukol sa Biblia. Marami sa kanila nagsasabi na, mula ito sa Biblia. Pero ang tanong, ilan ba sa kanila nagsasabi ng totoo? O ang sinasabi lang ba nila ay opinion lang ng tao? Sinasabi lang nila yung para makapanmin lang. Para po hindi tayo naloloko, kailangan po natin gawin ang ating homework. And we need to study. Sa 1 Thessalonians chapter 5, inutusan po ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Thessaloniki na sabi niya, examine everything carefully. Examine everything carefully, hold fast to that which is good. Dahil nung time na yun, naloko sila. Naniwala po sila doon sa chismis na hindi nakasama sa resurrection ang mga naunang namatay. And so kawawa naman. Ang mapalad daw ay yaong maaabutan ang pangalawang pagparito ni Kristo sa buhay na ito. So ngayon, nanlungo sila kasi hindi pala nakasama yung mga yumao na, yung mga nauna na namatay. Yun yung issue dito sa 1 Thessalonians chapter 5, 4 and 5. Kaya sinabi niya, examine everything carefully. Hindi tama yung chismis na narinig niyo. Tapos si Apostol Juan rin, sa 1 John chapter 4, tahasan po niyang sinabi sa kanyang mga dinidisciple, Beloved, do not believe every spirit. Or pwede rin sabihin, do not believe every teaching. Huwag kayo agad-agad maniniwala. Ang ginagawa ng iba sa atin, left and right,
Makikinig ako dito, makikinig ako dito, makikinig ako dito, makikinig ako dito. And then in the end, anong natutunan mo? Alam mo ba kung saan ang katotohanan? O ang batayan mo ba kung bakit ka nagpatuloy sa pakikinig dyan ay dahil gusto mo lang? Pero hindi naman talaga nakabatay sa katotohanan. Baka kagustuhan mo lang yan. Sabi niya, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits. Or test the teachings to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Tinuro po ng mga apostol na test everything. Ibig sabihin, all teachers and all teaching dapat sinusubok. Huwag kayong agad-agad na maniniwala. Suriin ang kanilang mga sinasabi. Kung tama o mali, at kung ito ba ay naaayon sa katotohanan. Kasama pa rin ako dyan? Yes! Walang teacher ang ma-exempt dito. Huwag maniwala agad. Tungkulin po, ang ibig sabihin dito ng mga apostol, tungkulin po ng church, yung buong church, na magsuri at mag-aral. Hindi po tungkulin ng church na mag-party-party. Although hindi masama kung meron tayong mga fellowship and gatherings, meron tayong mga birthdays, hindi masama yun. Pero ang primary na tungkulin ng church ay mag-aral at suriin ang lahat ng nagmumula sa pulpito. Mahalaga po ito sapagkat ang pinag-uusapan dito ay ang karakter ng Diyos. Hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. His word is truth. Dahil siya ang ating Ama sa langit, ayaw niya po na nalilim lang tayo ng mga false prophets at sa mga false teaching. Kailangan po nating suriin at subukin ang lahat ng sinasabi ng tao ukol sa Biblia sapagkat ito ang kanyang salita. Hindi basta-basta opinyon ng kung sinong tao. Sa ating pag-aaral sa ating series mula sa Matthew 7, verses 13 to 23, panalangin ko po na makilala po natin na ang ating Panginoon ay totoo sa lahat ng kanyang sinasabi, pinapahayag, at pinangako. Nawa matutunan po natin tumugon ng maayos sa kanyang paanyaya, hamon at mga babala habang nabubuhay po tayo sa harapan ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Brief review lang po last week na pag-aralan po natin yung verses 13 to 14, the contrast of two ways. Pinag-aralan natin yung pinagkaiba ng makitid at doon sa malapad na daan. At ganoon din sa makipot na pintuan versus doon sa maluwang na pintuan. And we ask, what is the acceptable response to Christ, the King's demand for righteousness and invitation to life? And in that passage, natutunan po natin na iisa lang ang utos ng Panginoong Jesucristo. Enter the narrow gate. Ngayon naman po pag-aaralan natin yung dalawang uri ng bunga, which now leads us dito sa Matthew chapter 7 verses 15 to 20. Buksan po natin ang ating mga Bibles doon sa ating passage sa verses 15 to 20 ng Matthew 7. At ganito po ang sinasabi doon sa ating passage. Beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inward they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles, are they? So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So then you will know them by their fruits. Sinulat po ni Mateo ang aklat na ito para sa mga mananampalatayang Hudyo na nahihirapan dahil left and right
sila ang inuusig. On the one hand, maraming mga kababayan nila ang nag-uusig sa kanila dahil naniniwala daw sila kay Kristo. So tigil-tigilan na daw nila yung kahibangan na yun. On the other hand, inuusig naman sila ng pamahalaan ng Roma dahil nga sa kanila ibinuton ni Emperor Nero ang sunog doon sa Kapitolyo. Sila daw ang gumawa. Pero sa totoo, siya lang ang gumawa nun para magkaroon ng additional space para sa mga magagara niyang mga building. So, maiintindihan natin ngayon na yung hirap na nararanasan ng mga Kristiyano nung panahong ito. At for his part, ni Matthew, nais niyang ituro na si Jesus po ang Mesiyas, ang hari ng mga hari. At siya lang ang karapat-dapat na mangaral ukol sa kaharian. Walang iba. At ang tunay na mamamayan ng kaharian ay marunong tumugon sa kanyang hari. Sabi nga ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 7 verse 24, "Everyone then who hears these words of mine and does them." Merong connection po ang hear sa do, sa pakikinig at paggawa. Dito po sa ating passage, ang setting po ay nasa gilid po ng bundok and they are overlooking the Sea of Galilee. Dito sa gilid ng bundok sa gilid ng bundok, overlooking yung Sea of Galilee, nakaupo ang Panginoong Jesus. At kakatapos lang niya po ipahayag ang pinagkaiba ng makitid at malapad na daan. Now, ang question sa atin sa umagang ito, mula doon sa pinag-aralan natin last week, ay ito. Napansin natin na kakaunti lang ang pumapasok doon sa makipot na pintuan at naglalakad nawala ako. Doon sa narrow road, di ba? Kaunti lang ang naglalakad doon. Kaunti ang pumapasok sa narrow gate, kaunti ang pumapasok sa narrow road. At nakakapagtaka. Pero, napakarami ang pumapasok doon sa malawang na pintuan at sa malapad na daan. Ngayon, sasagutin ng Panginoong Jesus yung dahilan. Bakit gano'n? And so the question we need to ask scriptures this morning is, what is the reason? What is the reason many walk the wide road that leads to destruction? Bakit marami ang lumalakad sa mali? Bakit marami ang mapapahamak sa huli? So ngayon, this now leads us doon sa ating passage. Number 1, unang-una mapapansin natin may dinescribe ang Panginoong Jesus tungkol sa mga false prophets. Sabi niya, they will come to you in sheep's clothing. In the Old Testament po, ang isang kasuotan ng propeta na nagpapakilala na siya ay propeta ay ang kanyang mabalahibong damit. Doon siya nakikilala. Magaspang ang tela ng kanyang kasuotan. Hindi katulad ng mga royalty, hindi katulad ng mga ordinaryong mga mamamayan. Naglalakad siya, magaspang ang kanyang kasuotan. Pwedeng sackcloth, dahil ang sackcloth po ay simbolo ng repentance ng unang panahon. Or pwede rin yung magaspang na bahagi ng balat ng hayop. Pakinggan natin ang Zechariah 13:4. Sabi dyan, "Also it will come about in that day that the prophets will each be ashamed of his vision when he prophesies. And they will not put on a hairy robe in order to deceive." Madalas po kasi gayahin ng mga bulaan ang mga kasuotan ng mga tunay na mga propeta. Nais nila kasi na palabasin na legit din kami. So, trying hard sila na patunayan na sila ay sa Panginoon. Ngunit manlilin lang pala. Hirap ka ngayon na mabukod ang totoo sa hindi. Pero dito sa Matthew 7, observe natin ngayon ang kanilang kasuotan. Ang ginagaya po ba nila ay tulad ng unang panahon ay ginagaya nila yung mga propeta?
Ang sabi po dyan ng Panginoong Jesus sa verse 15a, beware of the false prophets who come to you. Lumalapit sila sa mga believers. Lumalapit sila sa mga churches, sa mga congregation na sumasampalataya sa Panginoon. Beware of the false prophets who come to you in what? Sabi ba dyan? Sa mga magagaspan na damit? Hindi. In sheep's clothing. Hindi na nila ginagaya ang mga propeta sa Old Testament. Ang ginagaya na nila ay ang mga tupa, yung mga sumusunod sa Panginoon. Ginagaya na nila ang tapulungan. So ang tanong, paano sila makikilala? Kung ginagaya na pala nila. Sabi sa verse 15, tuloy natin, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Nagsisilapit sila sa mga tupa. Mabait. Mukhang mabait. Mukhang maamo. At magaling magsalita. Ginagaya nila yung wika ng mga tupa. At may damit tupa para hindi sila mahalata. Sa mga katuwid, pinalalabas nila na believers din sila. Friends din daw sila ni Kristo. And therefore, they are also your friends. Palalabasin nila na magkaibigan kayo. Pero ano sabi ni Kristo? Tatapwat sa loob ay mga lobong maninila. May napanood akong video this past week habang pinag-aaralan ko ang passage na ito. May napanood akong video ng pagsalakay ng mga asong gubat sa isang kulungan ng mga tupa. Pag nakapasok na yung mga lobo o yung mga asong gubat sa kulungan ng mga tupa, dahil nga walang bantay, usually may bantay yan. Maraming mga malalaking mga aso, mga sheepdog, and usually talagang merong nakabantay na mga shepherd. Kailangan may naka-standby doon. Pero pag walang nakabantay at nakapasok itong mga lobo, nagpa-panic mode agad ang mga tupa. Nagkakanya-kanya sila. At uunahin ng mga lobo ang pinakamahina sa kawan at kakagatin nila sa leeg. Bakit sa leeg? Ang mga tupa hindi naman makalaban yun eh. Hindi naman makakagat yun. Ang kaya lang yan, tumakbo. Siguro ang pwede kanila sipain. Pero wala yun. Pag nakagat ka ng lobo at uunahin nila yung leeg mo, ginagawa nila yun para tuluyan ka ng mamatay. Para hindi ka na makahinga. And so uunahin nila yung pinakamahina at kakagatin sa leeg para hindi na makahinga. Ganon din ang mga bulaan. Ang intention nila ay sirain ang pagkakaisa ng church. Hahanapin nila kung saan ang pinaka-weakness ng church. At sisirain nila ang buong ministry. Remember mga kapatid, at nasabi ko na to before, ang nagdi-divide po sa church, ang nagsisira sa ministry, is not right teaching. It is false teachers and their false teaching. Sila yung nagdi-divide sa church. Itetest nila ang katapatan ng mga kawan sa salita ng Diyos. Titignan nila kung alam nyo talaga ang nakasulat. Parang katulad ng ginawa, natandaan natin nung tinukso ang Panginoong Jesus. Diba? Panginoong Jesus na to And may tapang ang kaaway na subukin siya sa salita. Mapapansin natin anong ginawa nung kaaway. Ano lang? Magbabanggit, tapos papaguhin niya ng konti yung salita. At ganoon din dito. Susubukin niya ang bawat isa. Kung alam natin nga ba
at paninindigan natin ang salita ng Diyos. Susubukan nila kung magdi-divide at magkakanya-kanya ang mga tupa o magpapanik mode at kakalat ang buong iglesia. Ganyan ang gawain nila. Pagkatapos itulad ng Panginoon ang mga hulaan sa mga lobo, dinugtong niya ito. Sa verses 16 to 18, sabi po niya, "You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles, are they?" Ano pong sagot? No. Diba? You do not gather thistles and thorns from grapes. And figs. Hindi. Magkaiba yun. Wala namang tinik at dawag sa grapes. Lalo na sa puno ng igos. So, ang sagot dyan, no. Tuloy. So, every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Pansin natin ngayon na nag-shift na siya ng kanyang illustration. Kanina, wolves in sheep's clothing. Ngayon naman, ang illustration na niya ay may kinalaman sa mga bunga at saka mga punong kahoy. Agriculture na. Pero napapaisip siguro tayo, bakit ba ang Panginoon kapag nagkukwento siya bakit hindi pa niya diretsahin? Bakit parang patalinhaga siya magkwento, di ba? Bakit hindi niya i-describe in detail kung paano sila makikilala? Mga kapatid, it's because nung panahon nila, ang makakausap po niya ay mga Hudyo. Alam nila ang nakasulat sa Old Testament. And so, ngayon, I invite each one na buksan ang kanilang mga Bible sa Old Testament. Investigate natin, ano ba talaga ang nakasulat sa Old Testament tungkol dito sa sinasabi ng Panginoon na mga yung pamumunga, yung mga punong kahoy na mabuti at masama, meron bang sinasabi sa Old Testament tungkol dyan? Yes, meron. So, ngayon, pinahayag ng Diyos sa lumang tipan at alam ng mga tao ang nakasulat ukol dito sa subject ng mga false prophets. Buksan muna natin sa Deuteronomy 18:21 to 22. At ganito ang sinasabi ng Panginoon o ng Diyos tungkol doon sa mga false prophets muna. Paano malalaman na sila ay false prophet? Ganito ang sinabi ng Diyos kay Moises. Verses 21 to 22 ng Deuteronomy 18, sabi niya, "You may say in your heart, how will we know the word which the Lord has not spoken?" Hindi yung sinabi, the Lord has spoken, kundi the Lord has not spoken. Paano namin malalaman kung kasinungalingan ang sinasabi niya? Verse 22, "When a prophet speaks in the name of the Lord, if the thing does not come about or come true, that is the thing which the Lord has not spoken." So hindi daw nagkatotoo ang sinabi nitong bulaang ito. The prophet has spoken it presumptuously, you shall not be afraid of him. And therefore, hindi dapat siya katakutan. May mga ganyan ngayon. Ganyan ang natuturo na kung ano-ano, tapos tatakutin ka pa. Mananakot sila. O sige, pag nahalata mo sila at kinonfront mo sila kung ano-anong sasabihin sa'yo, touch not the anointed. Ako ay mula sa Diyos. Wala kang karapatan na pagsabihan ako dyan. Sinusumpa kita o patay na o di natakot ka na dahil hindi mo alam na wala pala siyang otoridad na magsalita para sa Panginoon. And therefore, ano sabi dyan? Huwag mo siyang katakutan. Do not be afraid of him. He has spoken presumptuously. Sa mga tuwid, pinalalabas nila na sinabi ng Diyos, ngunit hindi nagkakatotoo. Pinalalabas nila na sila ang kumakatawan sa Panginoon, sila ang ambassador, sila ang representative, ngunit, hindi pala totoo ang kanilang pinagsasasabi. Therefore, hindi sila dapat nakatakutan. Talikuran nyo. Huwag niyong pakinggan.
Ngunit bukod sa kanilang sinalita, may iba pa bang tanda? Meron. Yun nga yung sinasabi dito ng Panginoong Jesus. May kinalaman sa pamumunga. In biblical times, ang ubas at ang igos, di ko lang alam kung nakatikim kayo ng igos or figs. Karaniwan, pag nakakatikim tayo ng figs, minatamis na. Diba? Minatamis na siya eh. Marami siyang seeds sa loob. At naturally, matamis na, meron na siyang may matamis na na siya, na flavor. Ganyan lang siya kalaki. At usually nilalagay siya sa mga biscuits. Ngayon ito, sinasabi dito sa Old Testament, ang tungkol sa pagiging valuable nitong ubas at igos. Commonly kasi ginagamit ito sa kanila. Ang ubas at saka igos ay simbolo ng abundance, ng blessing ng Panginoon. Hindi lang yun. Pag pinag-usapan ang pamumunga, ito po ay naglalarawan ng kasaganaan at syempre, matatandaan natin, ibinabalik tayo agad doon sa Genesis chapter 1. Diba? Sa Genesis 1:28, matatandaan natin, nung nililikha na ng Diyos ang langit at lupa, at nang likhain niya ang tao, ano ang blessing na binigay niya sa tao? Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. So to bear in season is to be blessed by God according to the covenant of creation. Sa mga katuwid, lahat ng bagay sa creation namumunga ayon sa kanyang panahon. Ang question mark, pag dumating yung panahon na yun at hindi ka namunga, ano yun? Question mark yun. Pagpapala ba yun? Hindi. Nalalaman natin, kahit sa New Testament, na ang mga bagay na ito, pag hindi ka namunga sa panahon yun, na binigay sa iyo ng Diyos, ibig sabihin, sinumpa ka. Ang pagiging fruitful ay sagisag ng kasaganaan at blessing mula sa Diyos. Ini-expect ng Panginoon na mamunga ang lahat ng nilikha, lahat ng punong kahoy na namumunga sa takdang panahon. Sabi nga po kung matatandaan natin ang Psalm chapter 1 verse 3, ganun din ang tinutukoy dito ng mang-aawit ukol sa mga matutuwid. Sabi sa Psalm chapter 1 verses 1 to 3, "How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night." So, gano'n niya kamahal ang salita ng Diyos. At pinagbubulay-bulayan niya, pinag-aaralan niya ito day and night. Verse 3, "He will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season." Matutulad daw siya, itong blessed man, itong pinagpalang tao, ay matutulad sa isang punong kahoy na itinanim sa tabing ilog. At namumunga siya sa kanyang panahon. And its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers. So, makita natin dito sa larawang ito, ang kanyang kasiyahan at pagmamahal sa salita ng Panginoon ay namumunga. Nakikita ito sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga desisyon sa buhay. Kita sa kanya ang sigla at maayos na kalusugan. Ang tanong ngayon, so ganyan ang sinasabi ng Old Testament sa namumunga. Nandyan ang blessing ng Panginoon. Pero paano yung hindi namumunga? O yung binasa kanina ni Jonah, paano kung namunga ng masamang bunga? Noong panahon ito, familiar sila sa mga larawang ito sapagkat agricultural po ang economy ng Israel. May mga passages din sa Old Testament ukol sa masasamang bunga. Sa Deuteronomy 29:18, ganito po ang sinasabi. "So that there will not be among you a man or woman or family or tribe whose heart turns away today from the Lord our God, to go and serve the gods of those nations, that there will not be among you a root bearing poisonous fruit
and wormwood. Brief background lang ng passage na ito sa Deuteronomy. Ang Deuteronomy po ay sinulat ni Moises bago po sila tumawid sa Ilog Jordan. Yung mga nagkaling po ng Middle East at nakapunta na dito, alam natin ito. Hindi pa sila, tatawid pa lang sila, papasok pa lang sila sa Kanaan. At pinapaalala dito sa kanila ni Moises na pinili sila ng Diyos. At mula sa kanila, itatayog niya ang kanyang, itatatag niya ang kanyang bayan. And therefore, hindi ka pwedeng gumawa ng isang bayan at sabihin mo sa mga karatig bansa na kami ay sa Panginoon, pero ang ginagawa mo ay gagayahin mo ang kanilang pamumuhay. Hindi. Dahil ang Diyos ang nagligtas sa iyo, dahil ang Diyos ang nangunguna sa iyo, dahil ang Diyos ang iyong Panginoon, nararapat lang pag tinignan ka ngayon ng ibang mga bansa, naiiba ka. So ngayon pinapaalala ngayon ni Moises kung ano ang dapat na pamumuhay nila. Mag-ingat daw sila, sabi ni Moises, at baka mayroon sa kanila na lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakalalason ang bunga. Malamang ang tinutukoy dito ay ang pagturo sa mga tao na sumampa sa mga Diyos-Diyosan at lumayo sa Diyos. Yun yung ibig sabihin na nakalalason na bunga. Sa aklat ni Jeremiah, nung panahon ng pagkabilag ng Israel sa Babylon, hinalintulad rin ni Yahweh si Haring Sedekiah sa mga bulok na igos na hindi na makakain pa. Si Haring Sedekiah po ay ang last king. He is the last king of Judah. At inilagay siya ni Nebuchadnezzar II upang pamunuan ang bayan ng Judah para sa Babylon. Ngunit imbis na magtiwala sa salita ng Diyos, nagtiwala po siya sa sarili niyang talino at kakayahan. Pakinggan po natin ang sinabi sa Jeremiah 24:8-10. But like the bad figs, which cannot be eaten due to rottenness, indeed thus says the Lord, so I will abandon Zedekiah king of Judah and his officials, and the remnant of Jerusalem who remain in this land, and the ones who dwell in the land of Egypt. I will make them a terror and an evil for all the kingdoms of the earth, as a reproach and a proverb, a taunt and a curse in all places where I will scatter them. I will send the sword, the famine, and the pestilence upon them until they are destroyed from the land from which I gave to them and their forefathers. Dito nagtaksil po si Zedekiah laban sa Babylon at nilagay niya sa panganib ang buong bayan. Kumakatawan siya kay Haring Nebuchadnezzar. At sinabi ng Panginoon, dyan ka muna. Pero ang ginawa ni Haring Zedekiah, bagamat may tungkulin siya mula sa Babylonia, ang ginawa niya, nakipagkasundo siya sa hari ng Egypt. Ang hari ng Egypt gustong salakayin ang Babylon. So magkaawa yan. In other words, doon, kung ang nangyari ay nakipagkaibigan ka doon sa kaaway ng amo mo. Pagtataksil po yun. At nilagay niya sa panganib ang buong kaharian. Imbis na makinig sa pahayag ng Panginoon kay Jeremiah, mas pinakinggan niya ang kanyang sarili. And therefore, hinatulan siya ng Diyos. At itong malamang, itong dalawang larawan na ito, ang nasa isipan ngayon ng mga kausap ng Panginoon habang pinapahayag niya ngayon itong good tree, good fruit, and bad tree, bad fruit. Itong mga illustration sa Old Testament, itong mga kwento nung bago sila tumawid papuntang Kanaan at nung nandoon sila, sinasalakay ng Babylon ang lahat ng mga lungsod at kaharian sa Israel. Makita natin sa mga Old Testament examples na ito ang masama o nakalalasong bunga. May kinalaman po ito sa pagpapalaganap ng maling turo, ng paglayo sa Diyos, at sa hatol ng Diyos laban sa ayaw makinig sa kanyang salita. Maliwanag po sinabi ng Panginoong Jesus. A good tree
cannot produce bad fruit. And the bad tree cannot produce good fruit. Yun yung totoo. Magbihis man sila na tulad sa isang tupa, gayahin man nila ang pananalita at wika at itsura ng mga hinirang, magningning man sila sa kanilang kagandahan, kita pa rin ng Diyos na itim at bulok ang kanilang kalooban. Bukod sa hindi nagkakatotoo ang kanilang mga pahayag, makikilala natin sila ngayon sa kanilang pamumuhay. Yun ang kanilang bunga. Kahit anong ganda ng kanilang tinig, kahit anong galing nila, kahit anong tamis na kanilang sinasabi, makikilala sila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. May mga pinanggalingan po tayong ministry. At may mga nakikilala niyo po ako. Pag meron po akong na-notice na hindi fit, may dahilan po ako. At isa sa mga dahilan ay ito. Hindi ko napapanggitin yung pangalan. Hindi ko na rin siya itatago sa pangalan. Pero pag hindi pinili, at nakita na may problema, ito yun. Sapagkat malayong-malayo sila sa Diyos. Pinalalabas nila na marunong silang maging leader sa church. Marunong mag-Bible. Ngunit taliwas ang kanilang pamumuhay sa kanilang tinuturo. Hindi ugma. Dahil marami ang nakatingin sa tao, at sanay tayo sa ganon, di ba? Panonood ka sa TV. Pumunta ka sa mall. Pag narinig, oh, nandyan si Dingdong, nandyan si Marian. Ay, takbuhan lahat. Doon mo malalaman. Ay, bakit maraming tao dyan? Kasi may artista. Nandyan yung mga gwapo at magaganda. Yun yung gusto natin, yung masarap sa ating paningin. Sanay tayo na nakatingin sa kagandahan ng tao at madali tayong ma-impress sa kanilang mga galing. Whether it be magsalita, whether it be tumugtog, whether kung ano mang skill yun. Instant celebrity ang mata sa atin. Yung iba pa sa atin nasa starstruck sa galing nilang magsalita. Madaling matangay. At nagpapatangay naman tayo. Meron akong alam na preacher sa Pilipinas. Sa isa sa mga malalaking churches. Sadly, pag tinanong mo yung mga nakikinig sa kanya, oh, bakit siya? Bakit nakikinig kayo sa kanya? Kasi magaling siyang joke. Natuwa kami sa kanya. Doon sila nai-impress. Pero doon sa salita ng Diyos, hindi kayo na-impress. Ano ba yung kanyang pinahayag? Hindi ko matandaan eh. Pero yung joke niya, alam ko. Natandaan ko yung pato. Kung ano man yun. Doon tayo nai-impress. Pero doon sa salita ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos at kanyang kagandahan sa kanyang salita, wala na. Maging basura na. And yet, itong preacher na ito ay celebrity. Kay dami ng nakikinig. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo ang natatangay. Sabi ng Panginoon sa passage natin last week, enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter it. Karamihan sa mundo nagpapatangay sa maling turo at maling paniniwala. Tulad ni Haring Zedekiah at mga bulaan, marami silang sinasabi ukol sa Diyos. Marami silang alam eh. At pinalalabas nila na kilala nila siya. Ngunit sa totoo lang, ayaw nilang makinig sa kanyang salita. At ganoon din yung mga taong nakikinig sa kanila. Ayaw nila sa salita ng Diyos. Masakit daw. Therefore, hindi ganyan ang Diyos, mapagmahal siya. Ang Diyos naman ay hindi lamang mapagmahal, siya rin ay banal.
Hindi naman sinabi sa Bible na God is love, love, love. No! Ang Diyos ay banal, banal, banal. He is thrice holy. Ngunit ayaw nila sa Kanya. Ngayon, pagkatapos i-describe ng Panginoon itong mga bulaan, binigay niya ngayon yung evaluation niya sa kanila. Ano ba? Approve ba? Disapprove? Pinatulan niya sila. Siya yung manlilikha. Nilikha niya lahat ng punong kahoy at ine-expect niya na mamumunga yan sa tamang panahon. Nakabantay siya. Siya nag-aalaga sa bawat isa. At ngayon, sabi niya, sa verses 19 to 20 ng Matthew 7, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So then you will know them by their fruits. You will know them by their fruits. Ano yung kanyang assessment? Pinuputol sila at tinatapon sa apoy. Tayo, natandaan ko nung umuwi kami noon sa Nueva Ecija at kakatapos lang ng panahon ng Tagalog. Mapapansin sa daan, may mga damo, nato yung mga halaman. Sa tabi ng daan, mapapansin mo maraming usok, nagsisiga sila. Sapagkat wala nang pakinabang doon sa mga damong yun pagkatapos ng panahon ng tag-anim. So, iniipon na lang yun at sinusunog. Wala nang ano yun. Wala nang silbi pagsasaka doon sa mga bagay na yun. At ganun din dito sinasabi ng Panginoon. Nilikha kita para mamunga. Pero anong sinusukli nila sa kanilang panlilikha? Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. In other words, sinasabi niya, useless sila sa Kanya. Yan ang hatol ng ating manlilikha. Kaya sila pinuputol. Mga kaibigan, may isa po na hinatulan para sa atin. Kung tutuusin, dapat tayong hatulan. Dapat tayong hatulan dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit may isa na hinatulan para sa atin. Imbis na tayo ang putulin, siya ang dinala sa dakong patayan at hiniwalay sa lupain ng mga buhay. Doon siya sa labas ng lungsod pinatay. Last week, napag-aralan natin na siya rin ang lumakad doon sa daang Makidul. So doon siya sa labas ng lungsod pinatay. Dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masasama. Bagaman hindi siya nagkasala o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig. Nais ko po siyang ipakilala sa inyo. Siya si Jesus, ang Panginoon at manunubos. Dahil sa Kanya, napawi ang galit ng Diyos sa atin. Kinalugdan niya ang handog ng dahil sa kasalanan. Pinatawad tayo ng Ama at binilang na matuwid sa Kanyang harapan. From start to finish, week after week after week, yun ang pinapahayag ng ating mga nangunguna sa worship service upang ipakita sa atin ang kagandahan ng Diyos. Alang-alang sa Kanyang anak, pinatawad tayo at binilang na matuwid sa Kanyang harapan. Naging bahagi tayo ng Kanyang tawan at sambahayan. Inilayo tayo sa kapahamakan at dahil sa Kanya, iniingatan tayo ngayon para sa walang hanggan. Siya ang karapat-dapat na papurihan at pasalamatan.
Mga kaibigan, napakarami ang naglalakad patungo sa kanilang kapahamakan. Napakarami. Sinasabi nila kilala nila si Jesus at sa kanila ang tamang pananampalataya. Sinasabi nila na sila ang kapitan ng kanilang kaluluwa at hawak nila ang kanilang kapalaran. Nagsisilapit sila sa animoy mga tupa, ngunit sila ay mga mababangis na hayop pala. Mga asong gubat na naghihintay na lapain ang mga mahihina. Wala silang pakialam sa kaligtasan. Wala. Wala rin silang pakialam kung ikaw ay mapapahamak sa huli. Wala rin silang pakialam kung ikaw ay matatangay ng maling katuruan. Basta marami kayong lihis at naglalakbay sa malapad na daan. How do we now apply all of this? Number 1, mga kapatid, hindi lahat ng pangangaral ay tinatanggap at dapat paniwalaan. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. And the only way na makapag-iingat tayo ay pag sinanay natin ang ating mga sarili na makinig sa tamang katuruan at sumunod. Nalalaman natin ang tama ang katuruan sapagkat makikita natin na ang nagtuturo, hindi kayo tinuturo sa kanyang sarili. Ay, sikat ako. Ay, kailangan ma-bless kayo sa akin. Tinuturo niya kayo doon sa salita. At ang pagtawag sa inyo, kino-correct kayo para sumunod kayo doon sa sinasabi ng Panginoon. Tinuturuan tayo na manatiling tapat sa Kanya na unang nagmahal sa atin. Kailangan nating sanayin ang ating mga sarili na makinig sa tamang katuruan at sumunod. At sumunod. Sabi natin, right teaching results in right living. Wrong teaching reveals wrong living. Kung mali ang pamumuhay ng isang mangangaral, at ganoon din mga kasama niyang sumusunod sa kanya. Kung mali ang pamumuhay, huwag po nating palalagpasin yun. Ang takbo ng mundo ngayon kadalasan ganito at makikita natin sa mga churches. Pag nagkamali o nagkasala, hindi didisiplinahin. Ay wala kasi kaming karapatan na magdisiplina eh. Bakit? Eh kasi makasalanan din kami. We are all sinners. Therefore, we don't judge. In the first place, yung paggamit mo ng don't judge, eh parang kay Satanas yan. Hindi ganyan ang tinuro ng Panginoon. We can judge, but we should judge righteously. May tamang paraan ng paghatol. May tamang paraan na mag-correct. Pangalawa, pag hindi ka nag-correct, eh para sa pagbigay ng Panginoon ang Matthew chapter 18. Kung paano mo i-restore ang iyong kapatid. Pag hindi mo dinisiplina yan, mapapariwara yan. At kanino, sino dapat sisihin ng Panginoon? Sisisihin ka dyan dahil alam mo na napapariwara, pero ang dahilan mo sa harapan ng Panginoon, kasi sinner din ako eh. Therefore, hindi ako pwedeng makialam sa buhay ng aking kapatid. Hayaan ko lang siya mapariwara. O, edi pareho na kayo. Dahil mali yan ang paniniwala mo, nalihis ka na rin. Hindi pwede yun. Kaya mali ang pamumuhay, hindi dapat natin palagpasin yun sapagkat magiging lason yun sa ministry. Kakalat yun. Kami ni Jovi, ilang ministries na ang nakita namin na walang ginagawa ang church na discipline, kumakalat na parang lason yun sa buong church. Kakalat yan. Ganun din, di ba? Subukan yung ihalo ang bulok na putasok sa mga mo. Iwan nyo lang. Iwan nyo ng ilang araw. Tapos subukan yung tignan, amuyin nyo. Kung mabango pa, di ba? Mabango naman talaga ang prutas eh. Ang galing ng Panginoon eh. Hindi lang matamis, mabango rin. Pero haluan nyo ng bulok. Ganun. Yun yung mga prinsipyo dito na tinuturo ng Panginoon.
Kapag mali ang pamumuhay, ibig sabihin, may mali sa paniniwala. Kapag mali ang paniniwala, mali rin ang pinapangaral niyan. At mali ang pinakakain sa mga tupa. Kawawa. Sabi po ni Brandon Hanson, sa kanyang article sa 1517.org, over and again throughout the Old and New Testaments, we are warned about false teachers spreading false teachings. In Acts 20:29-30, we see Paul warn the Ephesian elders. Papaalis nun si Pablo eh. Kakatapos lang niya i-train yung mga elders and pastors doon sa Ephesus. That from outside as well as from within the church, there would be deceivers. That's right. Just because you hear it in church doesn't mean it's automatically the truth. Totoo naman eh. Hindi porket narinig natin sa loob ng church ay ibig sabihin katotohanan yun. Kailangan natin suriin yun. Kailangan natin i-test kung totoo. Kahit ako, i-test nyo kung totoo ang sinasabi ko. Kaya ang encouragement ko sa inyo, mag-aral tayo. Kapag mali ang paniniwala, mali rin ang pinapangaral at pinakakain sa tupa. Kailangan bantayan ang pag-uugali at pamumuhay ng mga nagsasalita sa harapan kung umaayon ito sa sinasabi ng banal na salita. Yun yung number 1. Hindi lahat ng pinapangaral ay tinatanggap at dapat pinaniniwalaan. Number 2. Tinawag tayo na manatiling tapat sa salita ng Diyos. Hindi naman pwedeng ano ka lang, sangga ka lang ng sangga, diba? Or sa basketball, hindi naman puro defense ka lang. Kailangan may offense din. Okay, tinawag tayo na manatiling tapat sa salita ng Panginoon. Bahagi ng pagtawag sa pag-iingat ay ang pananatiling tapat natin sa salita ng Diyos. We should so love God's Word that we desire to see it bear fruit, not only in the lives of our brothers and sisters, but first and foremost in our lives as well. Kadalasan sa mga churches, ang mga reklamo ganito, ay kasi si ganyan, nakita ko yung kasalanan niya, ay kasi si ganyan, chismosa, ay kasi si ganyan, hindi mapagkakatiwalaan, ay kasi si ganyan, nakita ko nung isang araw, tumaya doon sa loto, ay kasi si ganyan, nakita ko may girlfriend na, yung pala may ibang babae doon sa kabilang bundok. Hindi ko sinasabi na tularan o pabayaan ang mga kasalanan sa loob ng church. Pero unahin po natin, let us desire the Word of God so much that we should desire it to bear fruit in our lives. Mauuna tayo. In our lives, every word and every action is fruit from our hearts. Binigyan na tayo ng panibagong puso ng ating Panginoon. Kaya nga, makinig tayo. Mag-aral tayo. Sumunod po tayo sa salita ng Diyos. Ganyan natin aalagaan ang pagpapalang pinagkaloob sa atin. Every good tree bears good fruit. And therefore, mga kapatid, beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing. You will know them by their fruits. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa ating dakilang Panginoon. Tayo manalangin. Dear Lord, we thank you for your word. Salamat, Panginoon, for teaching us on how we can identify ang mga false teachers. We thank you, dear Lord, for also teaching us in standard communion and how we do ministry. And that is, we should not be tolerant, Panginoon, of the sins that creep into the church, especially pagdating, Panginoon, sa wrong teaching and wrong living. And so grant, dear Lord, that we would stand firm and faithful to your word. That we would provide correction and discipline. So that through these means, dear Lord, we would be able to show love
sa aming mga kapatid who are in error. And for the false teachers, dear Lord, we pray that you would teach us, grant us the boldness to reject them as well. Because they are wolves in sheep's clothing. And so we thank you, dear Lord, that through this, we are also given the responsibility na pag-aralan ng mabuti ang inyong salita. Grant us that desire, Panginoon, na manatili sa inyong katotohanan, pahalagahan ito, at naisip, Panginoon, namin nawa na mamunga ito sa aming mga buhay. And so we thank you, dear Lord, for your word. We thank you, dear Lord, that corrects us, it admonishes us, it edifies us, and strengthens us. Grant, dear Lord, that we would continue to walk on the narrow road that leads to life. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior, and all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating mga pagbibigay. Buksan natin ating mga Biblia sa Matthew chapter 6, verses 1 to 4. Pong sinasabi. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Tumayo po tayo lahat. Tayo po yung mawit ng papuri sa ating Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures will know. Praise Him, all of heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po yung mga. Pumuli aming Ama sa langit. Salamat Panginoon sa araw ito. Salamat sa iyong salita ng aming lahat. Tunay na ito'y katotohanan, Panginoon. At natutuwid sa amin, Panginoon, sa aming mga ngayon. Dalangin namin, Panginoon, na kayo mamili sa amin ng karunungan, Panginoon, upang makakita namin
malaman namin ang may sa kalokohan. Kung kami ay di maligaw, Panginoon, di mapaliwala at tumayo sa inyo. Dalangin namin na kayo siyang patuloy na pinagsaan, Panginoon. May sa amin ang karunungan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na sa lahat ng aming mga gagawin para sa iyong kaluluwalhati, Panginoon. Sapat ikaw ang aming Diyos sa banal. Siyang aming Diyos na nagligtas sa amin mula sa aming mga kasalanan. Siyang nagbigay ng siyang nagbigay katiwiran sa aming harapan kung makalapit sa inyo, makapagsamba, pasalamat sa inyo. Kailangan ang mga sa aming pagbibigay na magamit namin, Panginoon, ito sa aming mga kapatid na mga kailangan sa pangailangan ng iglesia, lalong-lalo na sa papalagaan natin ng salita. Kung napaghanap ang salita, kung marami pa ang makilala sa inyo, mga tupa na wala pa sa inyong araw. Dalangin namin, Panginoon, na kayo ang siyang patuloy na ibig sa amin ang aming mga pangangailangan. Sa pangangailangan namin sa araw-araw. Alam po namin, Panginoon, na kayo ay sapat na ang salita. Sapat na para sa amin. Muli, Panginoon, kami nagpupulit ng papasalamat sa inyo. Sa pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas, kasi sa Kristo Jesus. Hindi po tayo ito para po sa atin. Para po sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.